Have you noticed how a good piece of meat at the grocery store now costs an arm and a leg? Yet, after 50, protein is more crucial for us than ever. But what if I told you there's a way to get high quality protein without breaking the bank? Today, we're diving into five affordable, incredibly beneficial foods that can easily replace expensive meat in your diet. And trust me, some of them might just surprise you. Let's be frank. As we age, our bodies naturally begin to lose muscle mass. This process is called sarcopenia, and the best way to combat it is through adequate protein intake in your diet. Protein isn't just a building block for muscles, it's vital for bones, skin, and even hormone production. Many people mistakenly believe that the only source of proper protein comes from meat, but that's a misconception that can hit both your wallet and your health. Magsisimula tayo sa ating listahan ng mga budget-friendly na superfoods. Walang iba kundi ang karaniwang lentils. Huwag kayong magtaka. Ang simpleng gulay na ito ay isang tunay na kampyon sa dami ng plant-based protein. Sa bawat 100 gramo ng tuyong lentils, makakakuha ka ng halos 25 gramo ng protina. Halos kapareho ito ng makukuha mo sa chicken breast. Marahil, marami sa inyo ngayon ang magtataas ng kilay at magsasabing, ano ba namang protina yan? Galing sa halaman. Hindi naman yan kumpleto. At may punto naman sila. Pero may isang simpleng sikreto para maging perpektong source ng protina ang lentils. Para makuha ang kumpletong set ng essential amino acids tulad ng sa karne, kailangan mo lang itong ipares sa mga butil o grains. Magluto ka lang ng lentils na may kaunting bigas o kaya'y kanin o kaya'y kumain ng soup na may lentils kasama ang isang slice ng whole wheat bread. Ayun, kumpleto na ang kailangan ng iyong katawan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Hindi tulad ng karne, ang lentils ay mayaman din sa healthy fiber. At ang fiber, lalo na kapag lampas 50 na tayo, ay talaga namang best friend ng ating katawan. Nakakatulong ito para mapanatili ang kalusugan ng ating bituka. Nagpapanormal ng blood sugar level at nagbibigay ng pangmatagalang pakiramdam ng kabusugan. Kaya dalawa ang benepisyo mo. Pinapakain mo na ang iyong mga kalamnan, tinutulungan mo pa ang iyong digestive system. At kung iisipin mong napakamura lang ng isang pakete ng lentils at pwede mo itong gawing soup, patties, o isang nakakabusog na side dish, aba, malinaw na ang iyong pipiliin. Sige, dumako na tayo sa susunod. Ang numero 2 sa listahan natin ay isang produkto na halos makikita sa bawat refrigerator. Ito ay ang simpleng itlog ng manok. At bago tayo magpatuloy, linawin na agad natin ang isang matagal ng maling paniniwala na pinaniniwalaan ng marami, lalo na mula pa noong panahon ng Soviet. Naaalala nyo pa ba yung sabi-sabing huwag daw lumagpas sa 2 itlog sa isang linggo dahil sa kolesterol? Aba, pwede nyo nang kalimutan yan. Matagal nang pinatunayan ng modernong agham na ang kolesterol na nakukuha natin mula sa pagkain ay halos walang epekto sa level ng masamang kolesterol sa dugo ng karamihan sa mga tao. Mas marami pa nga ang ginagawa ng sarili nating katawan. Kaya ang 2 itlog sa isang araw ay hindi makakasama sa puso ninyo. Bagkus ay marami pang benepisyo ang idudulot nito. Ang puti ng itlog kasi ay itinuturing na gold standard. Itinuturing ito ng mga siyentipiko na perpekto ang amino acid content at ginagamit pang ang batayan sa pagsusuri ng iba pang protina. At ang maganda pa, halos 100% itong na-absorb ng ating katawan. Ibig sabihin, bawat molekula ng protina mula sa itlog na kinain ninyo ay mapupunta sa tamang gamit para sa pag-aayos at pagtatayo ng mga kalamnan.
Bukod pa riyan, ang pula ng itlog ay mayaman din sa mahahalagang bitamina, lalo na ang vitamin D na madalas kulang sa marami para sa malalakas na buto at vitamin B12 naman para sa enerhiya at malusog na nervous system. Kaya ito ay talagang perpekto, mura at mabilis na paraan para makakuha ng dekalidad na protina at mahahalagang sustansya. Tara na sa pangatlong produkto sa ating listahan ng mga abot kayang pagkain. At ito ang ating matalik na kaibigan, ang cottage cheese. Pero huwag kayong magmadalit isiping alam nyo na ang lahat tungkol dito. Mayroon itong isang malaking sikreto na siyang dahilan kung bakit ito ay lalong mahalaga para sa atin, lalo na kapag lampas 50 na ang edad. Ang totoo niyan, ang protina sa cottage cheese ay karaniwang kasein. Ano ang ibig sabihin nito? Ang casein ay ang tinatawag na mabagal na protina. Pagdating nito sa ating tiyan, nagiging buo-buo ito at bumubuo ng isang siksik na masa na napakabagal, tunawin, umaabot ng 6 hanggang 8 oras. Ito ay parang mga baga sa pugon na dahan-dahang nagbabaga, nagbibigay ng patuloy na init sa buong magdamag. Sa parehong paraan, ang kasein ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy at pari-parehong daloy ng amino acids. Bakit ito napakahalaga? Sa gabi, habang tayo ay natutulog, maaaring simulan ng ating katawan na sirain ang mga tissue ng kalamnan upang makakuha ng enerhiya. Habang tumatanda, lumalakas ang prosesong ito. Kaya naman, ang isang serving ng cottage cheese sa hapunan o ilang oras bago matulog ay ang pinakamainam na paraan upang protektahan ang iyong mga kalamnan. Ikaw ay natutulog, ngunit ito ay gumagana, nagtutustos at nagpapanumbalik sa iyo. At syempre, huwag nating kalimutan ang pangunahing benepisyo, ang calcium. Para sa kalusugan ng buto na nagiging mas marupok sa paglipas ng mga taon, ang cottage cheese ay talagang hindi mapapalitan. Ito ang perpektong dobleng benepisyo, protina para sa kalamnan at calcium para sa buto, lahat sa iisang plato. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga delata. Alam kong marami sa atin ang may pag-aalinlangan sa mga delata. Pero, ang ikaapat nating healthy pick, ang delatang tuna or sardinas na nakababad sa sariling sabaw o tubig, ay ibang usapan na. Hindi lang ito madali at abot kaya, kundi napakalusog din. Pero may isang mahalagang paalala. Ang pinag-uusapan natin ay yung isda na nakababad sa sariling sabaw o tubig, hindi sa mantika. Ang mantika kasi ay nagdaragdag ng dagdag na kaloriya at kadalasan, hindi maganda ang kalidad nito. Pero kapag nakababad sa sariling sabaw o tubig, nananatili ang lahat ng sustansya at benepisyo ng isda at napakalaki ng benepisyo nito. Bukod sa dekalidad at madaling matunaw na protina, ang maliliit na isdang ito ay tunay na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids. Bakit nga ba mahalaga ang mga ito para sa atin, lalo na sa mga edad 50 pataas? O para sa maraming bagay? Ang omega-3 ay isang pangunahing tagapagtanggol ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Nakakatulong ito sa pagbaba ng masamang kolesterol, lumalaban sa pamamaga, at ginagawang hindi gaanong malapot ang dugo na nagpapababa ng panganib ng blood clots. Bukod pa rito, kritikal din ang mga ito para sa paggana ng utak, pagpapabuti ng memorya, at pagtaas ng konsentrasyon. Sa madaling salita, bawat lata ng tuna o sardinas ay isang personal na puhunan para sa matalas na isip at malusog na puso sa mahabang panahon. At ang pinakamaganda, isa na itong handa ng pagkain. Buksan lang ang lata, ilagay sa salad, sa sandwich, o kainin lang kasama ng kanin o iba pang side dish. At ang isang kumpleto, masustansyang pagkain ay handa na sa loob ng ilang minuto. At panghuli, ang ikalimang produkto na para sa marami
ay misteryo pa rin hanggang ngayon. Kilalanin natin ang tofu o ang tinatawag ding soy curd. Alam kong maraming sabi-sabi at takot ang umiikot tungkol sa soy, pero isang tabi muna natin ang mga haka-haka at tingnan ang katotohanan. Ano nga ba ang tofu? Ito ay isang produkto na gawa mula sa soybeans, gamit ang proseso na halos kagaya ng paggawa ng keso mula sa gatas. Ang resulta ay isang malambot, parang keso blanco na produkto na isa sa pinakamahusay na pinagkukunan ng plant-based protein. Wala itong kahit kaunting kolesterol at napakababa sa saturated fats na nagiging perpektong pagpipilian para sa kalusugan ng puso. Ngunit ang pangunahing sikreto ng tofu at ang dahilan kung bakit marami ang hindi ito naiintindihan ay ang lasa nito. O sa mas tumpak na salita, halos wala itong lasa. At diyan nakasalalay ang pinakamalaking lakas nito. Ang tofu ay parang kamilyon. Sinisipsip nito ang lasa at aroma ng anumang sarsa, marinade, or pampalasa na ipares mo dito. Para itong isang blankong canvas para sa iyong mga pantasya sa pagluluto. Subukan mong hiwain ito ng cubes, i-marinate ng 20 minutos sa toyo, bawang at luya at pagkatapos ay mabilis na iprito sa kawali hanggang maging golden brown. Makakakuha ka ng napakasarap at mayaman sa protina na ulam na perpektong ipares sa kanin o gulay. Ang tofu ay hindi lang mura at kapalit ng karne, kundi isang pagkakataon din upang matuklasan ang bagong mundo ng mga lasa, nang hindi dinadagdagan ng labis na taba ang katawan. Pero ano nga ba ang nag-uugnay sa limang pagkaing ito, bukod sa kanilang abot kayang presyo? Bakit naman kaya ang set na ito ay perpekto para sa diet ng mga 50 anyos pataas? Ganito kasi yan, kapag pinili mo ang lentil, itlog, cottage cheese, isda at tofu, hindi lang basta purong protina ang makukuha mo. Hindi tulad ng sa isang protein shake. Makakakuha ka ng buong team ng iba't ibang sustansya na nagtutulungan para sa kabutihan ng iyong kalusugan. Isipin mo na lang, sa lentil, may fiber ka na pangangalaga sa iyong panunaw at tumutulong kontrolin ang sugar level mo. Sa itlog naman, vitamin D at choline para sa mas matalas na isip. Sa cottage cheese, slow release na protina at mahalagang calcium para sa matibay na buto. Sa isda, essential omega-3 fatty acids para sa malusog na puso at ugat. At sa tofu, magaan na protinang mula sa halaman na walang masamang taba. Hindi lang ito basta pamalit sa karne. Isa itong malaking upgrade sa iyong diet. Hindi lang pera ang matitipid mo. Sadyang pinipili mo ang mga pagkaing nagbibigay sa katawan mo ng higit pa sa basta panustos lang para sa mga kalamnan. Nag-i-invest ka sa iyong pangkalahatang kalusugan, sa enerhiya, sa linaw ng pag-iisip, at sa aktibo at mahabang buhay. Bawat isa sa mga pagkaing ito ay maliit, ngunit napakahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas masaganang buhay. Pero heto na ang pinakamahalagang punto. Akala mo naghahanap ka lang ng murang kapalit sa karne, pero sa totoo lang, may mas mahalaga kang natuklasan. Makakahanap ka ng mga pagkain na buong-buong sumusuporta sa iyong katawan habang tumatanda. Ang lentils ay nagbibigay enerhiya at naglilinis ng bituka. Ang itlog ay sumusuporta sa mga kalamnan at nervous system. Ang keso ay nagpapalakas ng buto. Ang dilatang isda ay nagpoprotekta sa puso at utak. At ang tokwa ay nagbibigay ng madaling natutunaw na protina ng walang labis na taba. Hindi ito kompromiso, kundi isang matalino at malusog na pagpili. Bilang pagtatapos, gusto kong sabihin, ang kumain ng tama at masustansya paglampas ng FIMFAMTA ay hindi nangangahulugang kailangan mong gumastos ng malaki. Mahalagang malaman kung saan hahanapin ang tunay na kayamanan. At ngayon, natagpuan natin
ang 5 kayamanang ito: lentils, itlog, keso, dilatang isda at tokwa. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong mga murang pinagkukunan ng protina ang ginagamit mo? Ibahagi ang iyong mga sikreto at paboritong recipe sa comments. Tulungan natin ang isa't isa.